Kamusta po ang pilot implementation natin? And para lang po malinaw, para hindi nakakalito, how long na po ba yung pilot implementation natin? Tama po. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Kamusta po ang pilot implementation natin? And para lang po malinaw, para hindi nakakalito, how long na po ba yung pilot implementation natin? Tama po iyan. Ang ating pilot implementation ay nag-umpisa last year. Nag-umpisa po tayo sa Tondo, Manila na sinundan ng implementation sa Dapa, Siargao, and then sumunod yung San Mariano, Isabela, Garchitoorena, Camarines Sur, and then parang Maguindanao. Batay po doon sa ating pilot implementation, nasa 2,366 na mga household ang ating natukoy po at atin nga pong nabibigyan ng tulong under the food stamp program. So, from this pilot implementation, nakita natin kung gaano po ba kalaki yung naiambag o naitulong nito para sa ating mga kababayan. Para nga po maibigay yung kanilang pangangailangan sa pagkain and of course, yung kanilang nutritional requirements. Because of the issuance of the Executive Order number 44 ng Office of the President, natukoy na itong Walang Gutom as a flagship program of the Marcos Jr. Administration. At siya po ang naging kadahilanan sa pag-scale up ng programa. So, this year, the second semester of this year, mag-i-expand yung programa, mag-scale up to cover 300,000 household beneficiaries in 21 provinces in 10 regions across, dito sa ating bansa. Okay. Alam ko, ASEC, isa sa mga goals nito, no, kaya tayo magbibigay ng food stamps ay para makapagtrabaho ng maayos yung ating mga beneficiaries, para malusog sila, kayang-kaya nilang gumawa ng mga trabaho nila ng maayos, no? So, ibig sabihin, kailangan nilang kumuha ng certificate, siguro na, bilang na itong mga to sa workforce, kaya pwede talagang tumanggap ng food stamp. Tama po ba, ASEC? Tama po yung nabanggit nyo, no, Ma'am Chiki, na hindi lamang po kasi natin binibigyan ng pagkain o ginagabayan yung ating mga beneficiaries para patugunan yung pangangailangan sa pagkain and of course, reduce malnutrition. But tinutulungan din po natin sila para eventually sila ay maging productive members of their respective communities. Dahil sabi nga po natin, ang isang individual kung malusog, healthy, siya po talaga ay makakapagtrabaho. This is actually one of the conditions of the program na hindi lamang po tayo tatanggap, hindi lang po tayo mag-a-attend ng nutrition education sessions and then tatanggap ng food credits in our redemption activities, but dapat po kayo rin ay mag-attend noong mga orientation, skills development activities na isinasagawa naman in partnership with TESDA. And then, meron din tayong isinasagawa na tinutulungan natin sila para makapaghanap ng trabaho. In fact, dito sa ating isinagawa na pilot implementation, meron po tayong mga tinulungan makapasok doon sa mga employment opportunities. And nakakatuwa po na yung pong mga beneficiaries na nagabayan natin at pumasok sa mga job fairs sa kanilang mga respective localities, meron po dyan mga na-hire on the spot. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito.
Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!